Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa previous episode guys. Sa nakaraang episode, napanood natin ang bakbakan sa pagitan ng ating bida na si Lo Tali laban sa malahalimaw sa lakas na si Dalkan Aerith. Sa laban na ito, nagawa ng ating bida na makapag-adapt habang nagpapatuloy ang kanilang bakbakan upang hindi siya ma-overwhelm ni Dalkan pagdating sa lakas. Dahil kung raw power lang naman ang pag-uusapan, napakalayo ng gap ng lakas ni Dalkan kay Lo mga Katoon Fam. At salamat sa battle tactics na natutuhan ng ating bida kay Owl at sa tulong ng kanyang mga kaibigan na si Eddie at Owl, nagawa ng ating bida na makapag-formulate ng taktika upang makapag-launch siya ng devastating blow kay Dalkan mga sir. Sa episode na ito, malalaman natin kung natalo na ba talaga ng ating mga bida ang villain na si Dalkan. Kaya naman huwag niyo itong palampasin mga Katoon Fam. Tara, let's go! Matapos ang matagumpay na atake ni Lo sa tulong ng ginawang opening naman ni Eddie, makikita natin guys ang pagsirit ng dugo mula sa katawan ni Dalkan at pagsigaw niya sa sakit habang pabagsak ang villain na ito sa lupa. Subalit nagawa pa rin ni Dalkan na maipon ang kanyang lakas sa kanyang paa upang hindi siya bumagsak sa lupa mga Katoon Fam. Hindi naman makapaniwala si Lo sa kanyang nakikita dahil inakala ng ating bida na sapat na ang kanilang ginawa upang matalo nila si Dalkan. Kasabay naman ito ang pagpapakawala ni Dalkan ng lahat ng kanyang natitirang prana habang sumisigaw sa sobrang galit kung sino ba daw sa tingin ng mga insektong ito ang kanilang kinakalaban. Kasunod naman ito ang napakabilis na pagkilos ni Dalkan at bigla siyang lumitaw sa gilid ng ating bida habang hinahanda ang kanyang pandurog na suntok mga Katoon Fam. Bang! Isang napakalakas na pagsabog ang naganap at napalipad sa ere si Lo dahil sa suntok na pinakawalan ni Dalkan mga sir. At habang nasa ere pa si Lo mga Katoon Fam, nagsalita si Dalkan. Sinabi niyang mahusay daw ang ating bida dahil nagawa pa nitong mablock ang kanyang atake. Subalit sinabi rin niya ng may matatag na boses na tapos na daw ang kanilang laban dahil as soon as makaland daw ang ating bida, papatayin na niya ito guys. Dagdag pa ni Dalkan na inaamin daw niyang magaling talaga ang ating bida para sa isang walang kwentang ranker na hindi kilala. Pero ano pa ba daw ang magagawa ni Lo ngayon dahil ang kanyang mga kaibigan ay natutulog na at hindi na siya matutulungan pa ng mga ito. Kasunod nito ang pagsigaw pa ni Dalkan ng ubod lakas. Oras na para makita ni Lo ang lumikha sa kanya. Habang nangyayari naman ito, naalala ng Royal Horn ang kabutihan na pinakita at pinaramdam ng ating bida sa kanya guys. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip para tulungan si Lo mga Katoon Fam. Hindi naman nagpahuli ang ating accreditor mga sir. Alam ni Rook na nasa alanganing sitwasyon ng ating bida. Hindi siya nanatiling nanunood lang at walang ginagawa sa isang gilid. Kaya naman gumawa ng distraction si Rook guys. Sumigaw siya at tinawag si Dalkan. Dahil dito, napalingon si Dalkan patungo kay Rook at wala siyang kaalam-alam na nasa likod na pala niya ang Royal Horn mga sir. Kaya naman, BAM! Isang matagumpay na tackle ang ginawa ng Royal Horn na tumama sa likod ni Dalkan guys. Napamura naman sa inis si Dalkan dahil hindi niya inaasahan ang ginawang pag-atake ng Royal Horn mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagsigaw ni Rook at tinawag ang ating bida. Sinabi na ito na daw ang pagkakataon ni Lo upang pakawalan ng ating bida ang kanyang atake. Dahil sa narinig ni Dalkan sa pagsigaw ni Rook, napalingon ulit si Dalkan sa ating bida sa ere mga sir. Subalit huli na ang lahat para sa villain na ito dahil naipon na ng ating bida ang kanyang natitirang prana. Kasunod nito ang pagpapakawala ni Lo ng kanyang second skill patungo kay Dalkan habang patuloy na bumabagsak sa ere ang ating bida mga Katoon Fam. Alam naman natin kung ano ang second skill ni Lo, right guys? Ito ay binubuo ng napakaraming slashes at iyon yung nakita ni Dalkan na mabilis na papalapit at napagulat sa kanya ng husto. Sinubukan pa rin naman ni Dalkan na i-block ang atake ni Lo mga sir. Subalit na overwhelm si Dalkan sa sobrang dami ng mga slashes na tumatama sa depensa niya. Napasabi pa si Dalkan sa kanyang isipan na ang mga slashes daw ay walang tigil at pabigat ng pabigat habang tumatama ang mga ito sa kanya. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. At habang nahihirapan na sanggain ni Dalkan ang walang tigil na mga slashes, nakalapit na pala ang ating bida sa kanya at nag-chant si Lo. Middle Path, Lotus Flower, Kaboom!
isang napakagandang pagsabog ang nagawa ng Lotus Flower ni Lo na matagumpay na tumama at nagpabagsak sa villain na si Dalkan mga Katoon Fam. Matapos naman nito, mabilis na tumakbo palapit si Rook sa ating bida dahil sa sobrang pag-aalala nito kay Lo. Tinanong ni Rook si Lo kung okay lang ba talaga ang ating bida. Kitang-kita naman niya na sugatan ito sa laban. Kasunod naman nito ang biglang pag-shift ng mood ni Rook. Tuwang-tuwa na siya habang sinasabing kamangha-mangha daw ang ginawa ng ating bida dahil nagawa ni Lo na talunin si Dalkan guys. Sumagot naman si Lo na medyo okay naman daw siya. Pero sa tingin niya ay hindi siya makakagalaw sandali dahil naubos na daw ang kanyang lakas. At sa sandaling iyon, nag-relax na ang lahat. Ngunit walang kaalam-alam ang ating bida na hindi pa pala tapos ang kanilang laban mga sir. Kaya naman nagawa ni Dalkan na makalapit at mahawakan ang ulo ng ating bida guys. Kasunod nito ang pagsasalita ni Dalkan na nagngingit-ngit sa sobrang galit. Katapusan na daw ngayon ni Lo. Dudurugin niya daw ang bungo ng ating bida. At ganun na nga mga Katoon Fam, dahil wala ng lakas si Lo, hindi niya magawang makawala sa mga kamay ni Dalkan. Hindi naman pumayag dito si Rook. Sinigawan niya si Dalkan na pakawalan ng atang bida guys. Subalit tinitigan lang siya ni Dalkan ng nakakatakot at nagawa nitong mayanig ang diwa ni Rook mga Katoon Fam. Dahil dito, bumagsak si Rook, patuloy na naninig sa sobrang takot at nasabi pa niya na si Dalkan daw ay isang halimaw. Habang sinusubukan ni Dalkan na basagin ang bungo ng ating bida, naiinis naman siyang napaisip at sinabi na buset daw dahil nanghihina na rin siya at ang simpleng pagbasag sa bungo ay hindi na niya magawa. At dahil sa pagkainis, sinubukan na lang ni Dalkan na itapon ang ating bida. Subalit maging ito ay pumalpak si Dalkan. Kulang sa lakas ang villain at nagawa ng ating bida na makaland ng nakatayo at ligtas. Dahil sa sitwasyon nila ngayon, para bang stalemate na ang kakalabasan ng laban mga Katoon Fam. Nagsimulang mag-isip si Dalkan sa kanyang gagawin. At sa kanyang pag-iisip, naalala ni Dalkan ang dating kasamahan niya. Flashback moment guys. Naiinis si Dalkan at sinigawan niya ang dalawang kasama niya. Gaano pa ba daw sila katagal na uupo at magpapahinga? Sumagot naman ang lalaki at sinabing bakit daw nagmamadali si Dalkan. Dugtong naman ng babae na parang hindi daw napapagod si Dalkan mga sir. Dagdag pa ng lalaki na kasama ni Dalkan, ang sinabi daw sa kanila ng accreditor ay kailangan ni Dalkan na makipagtulungan sa kanila para tumaas ang rank niya. Nag-agree naman dito si babae at sinabi pa niyang kailangan daw hintayin ni Dalkan sila para makasabay sa pag-rank up. Wala naman magawa si Dalkan kaya naiinis na lang siyang sumaayon sa dalawa. Back to present na tayo mga Katoon Fam. Nang matapos pag-isip si Dalkan, nakapag-decide na siya at nagsimulang maglakad palapit sa hindi pa rin makakagalaw nating bida habang sinsabing parehas na daw sila ni Lo ngayon. Wala ng lakas. Kasunod nito ang biglang pagsakal ni Dalkan sa ating bida at sinabi ng may malamig na boses na sasakalin na lang daw niya si Lo hanggang sa malagutan ito ng hininga mga Katoon Fam. At dahil dito, walang magawa ang ating bida guys. Unti-unti na siyang uubos ng hangin sa kanyang lungs. Subalit bago pa mawalan ng kamalayan ng ating bida, tumatak sa kanyang isipan ang mga katagang hindi ako pwedeng mamatay. Kasabay nito ang paglitaw ng kanyang kaibigan na si Yuna sa kanyang isipan at sinusundan pa ng mga alaala ng kanyang ina habang umaawit mga sir. At kasunod nito ang biglang pagliwanag ni Lo habang sakal-sakal pa siya ni Dalkan guys. At sa nakita ng villain, malaking pagkatataga ang nararamdaman ni Dalkan. Ano nga bang nangyayaring ito? Akala nating tapos na ang lahat. Natalo na si Dalkan, naligtas na ang ating bida. Pero mukhang malayo pa pala tayo sa katapusan mga Katoon Fam. Anong nagising sa loob ni Lo? Ano ang kahulugan ng liwanag na ito? At kaya pa ba ng ating bida na harapin ang susunod na mangyayari? Huwag palampasin ang susunod na episode dahil doon na natin malalaman ang lahat. Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam.
Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel, or you'll miss how it ends.